Hallelujah. Batiin niyo muna yung mga katabi niyo. Happy Hearts Day. Kapula no? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, bilang Kristiyano, lahat po ng mga magagandang okasyon, araw-araw sa buhay natin yan, no? Araw-araw, Pasko, araw-araw, araw ng mga puso, no? Lahat po yan. Araw-araw, pinagpala po tayo dahil araw-araw kasama natin at sumasa atin ang Panginoon. Di ba po, isang napakagandang truth po yan bilang mananampalataya ng ating Panginoon, no, na siya po ay kasama natin palaging para sa atin at sumasa atin. No po, kaya sobrang pinagpala po ang buhay natin. Although nararamdaman, pero sabi nga ni yung pangako ng Lord, no, na hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan, isang truth siya na hindi kailangan na nararamdaman mo. Hindi niya sinabing na nararamdaman mo, no, na hindi kita iniiwan o pinababayaan. Pero yun po yung truth na laging kasama natin ang Panginoon. No, nararamdaman mo man o hindi, truth yan. Kasi pinangako ng Panginoon yan Sabi nga sa isang awitin natin kanina, no, siya po ay tapat. No po, at hindi po siya tulad ng iba na nangangako at hindi ginagawa. Hindi siya tao, no, na nangangako at hindi tinutupad. Okay? So, purihin ang Panginoon. Ang pag-uusapan po natin tonight is salvation by grace. Okay? Parang ano to Hindi naman, pero parang yung pangalan ng isang church dyan na medyo malapit dito, kaya lang nakakalungkot dun Parang yung sinasabi ni Apostol Pablo, nagsimula sa biyaya, tapos parang napupunta sa sa batas ganun yung dating no? Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po tong topic na to, isa po, tinamaan ho agad ako no? Na tayo naman, ako naman po, sa sarili ko, alam ko na lahat ng mabubuting bagay, kasama po yung kaligtasan, biyaya lang sa atin ng Panginoon yan. Kaya nga wala nga po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya no? Nasabi ko nga dati, no? Yung isang awitin natin na patungkol din sa biyaya, yung ano yun, si Tart? Yung kami nakakapagpuri, no? Sa biyaya mo lamang kami nakakapagpuri, no? Sabi ko, parang pati sa pagpupuri, biyaya. Pero nung na-realize ko, totoo naman Totoo Kasi sabi ko nga, paano ka makakaawit sa Panginoon? Diba? Kung walang kalakasan na galing sa Panginoon, no? Kung walang boses na galing sa Panginoon. No? So, lahat talaga, biyaya lang ng Panginoon sa atin. Lahat ng mabubutit, magagandang bagay, sabi ko nga dati, no? Yung pamilya natin, hanap buhay natin, karunungan natin, abilidad, talento, lahat yan, biyaya lang sa atin ng Panginoon Walang makakapagmalaki sa atin sa Lord, no? Kaya sobrang buti ng Panginoon sa atin. Kaya lahat ng na-experience natin na mabubuti, lahat ng natatanggap natin, biyaya, kaloob lang ng Panginoon sa atin. Tulad po ng kaligtasan. Okay? Ngayon po, itong pag-uusapan po natin ay patungkol po kay hindi, wala palang pangalan to. Basahin natin sa Luke 18:9-14. Actually, pagdating sa kaligtasan, hindi ko pa nadinig na na ipinangaral, no? Madaming verse kasi sa Bible na sa New Testament about salvation. Pero ito, first time ko na-encounter no? Also, itong parable ho kasi na to, parable po to patungkol po sa isang pariseyo at isang maniningil ng buwis, no? Kwento po ng ating Panginoong Jesus to. Also, He spoke this parable to some who trusted in themselves, and they were righteous and despised others. Sige, basahin muna natin tuloy-tuloy. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God,
I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, idolaters, or even as this tax collector. I pass twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So makikita po natin dito, no, yung dalawang uri po ng tao na yun po, no, na pumunta sa templo para manalangin, pumunta ng church, parang ganito, no, para manalangin. Ngayon, bakit sabi ko ako para akong unang tinamaan na agad dito, no? Kasi no, hindi ko alam sa inyo, pero ako kasi alam ko nasa truth tayo eh. Amen? Na, yun nga, yung kaligtasan, regalo lang sa atin ng Panginoon, wala tayong kinalaman dyan, sobrang tulad ng pinipreach ni Pastor Beno Sunday, no, na tayo, maaring hindi ko masabi sa room na to, baka maaring akong pinakamaraming sablay sa atin, no, pero sabi ko nga, tuwing nagpe-pray ako, Panginoon, maraming salamat po, no, your love never fails. No, sumasablay tayo pero yung pag-ibig ng Panginoon never fails eh. 'Di ba? Ano po ibig ko sabihin? Yun nga sa pagkakaintindi ko, no, lahat ng nasa akin, kaligtasan man 'yan at lahat ng uri ng biyaya at pagpapala sa buhay natin ay kaloob lang ng Panginoon. Pero misa kasi ang dating sa akin ako sa sarili ko lang po to, hindi ko po alam sa inyo, no. Misa kasi nakikita natin talaga may mga church na sablay eh. 'Di ba? Alam natin ganito yung iba, no. Parang tinamaan ako dito no, na Panginoon. Hindi naman ako nagmamalaki sa Panginoon. Actually, ang Panginoon nga palaging pinasasalamatan ko, no. Pero yun nga, makikita po natin dito sa istorya na to, no, na tulad nung Pariseo na to, no, na parang binibida niya palagi yung mga ginagawa niya, no, pinagmamalaki niya yung ganito. Alam naman po natin, no, yun po yung nakakalungkot dun totoo naman po to, no, na sa ibang simbahan kasi, no, sa ibang katuruan, no, na yung patuloy nilang itinataas ba yung mga, yung self-righteousness, yung patungkol po sa batas. Yun po nakakalungkot dun, no, yung sa law, no, na gusto nilang maging matuwid sa pamamagitan ng kanilang gawa. Yun po yun. And yun po yung sinasabi nitong na to Pariseo na to No, na ako yung pinag-aralan ko po yan, no, yung Pariseo, alam nyo po, sila po yung talagang matindi nilang sinusunod yung law. No? Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya kung may mapagmamalaki ako Pariseo ng mga Pariseo Kasi sinusunod nila ng kaya ang tingin nila sa sarili nila sa totoo lang, no? Ang sabi doon sa pinag-aaralan ko, banal sila pag tinignan nila yung sarili nila. Kasi matindi nilang sinusunod yung batas. No? So alam naman natin gaano katindi ang mga batas na yan. No? So ikaw, parang nagiging proud sila no? Na sa dami ng batas na to, no? Nung Old Testament na yan, no? Pag binasa nyo po kasi yan, 600 po yan, no? Yung mga law na yan, no? Para masunod mo yan, matindi ka. No, kaya sila po, ganun din yung tingin nila sa sarili nila Kakaiba kami. Hindi kami tulad ng ibang tao. No? Ganun po sila. So, purihin ng Panginoon, naunawaan po natin yung biyaya ng Lord, no? Tayo po, ganun lang. Ako, ganun. Pag nagpe-pray ako every night, sobrang pasasalamat. Kasi alam ko sa sarili ko, marami ako sablay. Pero yun nga, dahil napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon, no? Napakadakila ng kanyang biyaya, okay? Binayaran niya yung lahat ng sablay na yun para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. No po, na hindi po natin kaya sukatin talaga yung pag-ibig ng ating Panginoon at ang kanyang biyaya. So, tulad ng binanggit ni Inid, doon kanina sa awitin, no?
Hindi karapat-dapat eh. No, pag na-realize mo talaga, hindi ka karapat, walang karapat-dapat sa atin sa kaharian ng Diyos sa langit, no? Pero grabe, sobrang kung marirealize po natin yung kung sino ba yung nagbayad nung mga kasalanan natin at gaano yung hirap na pinagbayaran ng ating Panginoon. Sobra-sobra pong bayad. No, sobra-sobra pong bayad yan. Kaya palaging sobrang nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang dakilang habag at pag-ibig sa atin. Dakilang biyaya. So yun po. I-check ko lang po Yung piracy po pala, no, pag tinignan natin yan, no, ang ibig sabihin po pala niyan is separated one. Okay? Sa Israel, no, sila yung mga taong parang ang dating talagang sineperate sila. Kasi itong mga taong iba, kumbaga parang sa buong mundo, lahat naman ng tao makasalanan. Sila talagang sinunod nila ng matindi yung yung law. Kaya separated one sila, kumbaga talagang yun nga, ang tingin nila sa sarili nila, banal sila. At sila yung, sa lahat ng mga tao, sila yung mga pinakamatitindi. Ganun yung dating. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung may pagmamalaki niya nga lang yun no? Yung nagawa niya. No? Pero alam naman po natin, nung dumating ang ating Panginoong Hesus. Actually, nung tinignan ko po yung word na grace sa Old Testament, marami din No? Hindi pa man din dumarating, nung hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos po ay mapagbiyaya na. No? Yun nga, alam naman po natin, sobrang mahal niya ang tao. Madalas po nating madinig dito, no, na pwedeng po. So, yung isa naman, sobrang makasalanan. No? Ang ibig sabihin po nung publikano, nung tax collector, no, very evil. No? Talagang makasalanan daw. No? So, mandaraya at magnanakaw. No? Ganun po yung dating ng mga tax collector. Actually, meron po kaming supplier dati ng water pump. No? Matagal na yon. Minaniningil sa kanilang taga-BIR, ganito daw ang diskarte. No? Kunyari, sisingilin sila ng 150,000, no? Hindi ko matandaan yun kung monthly ba yun, o quarterly, ganun. Basta importer ho kasi sila Ang sabing ganun, ang binabayad lang daw dun sa BIR nun, 70,000, yung 80,000 kanya. No? Ang lupit. Diba? Ito yung para sa gobyerno, 70,000, yung kanya 80,000. Mismong yung Chinese yun yung nagsabi sa akin na ganun Ganun daw po diskarte nung na yun. So, syempre, yung mga negosyante naman, tingin ko naman, yung babayaran nilang tax, hindi lang yun. Kasi hindi sila papayag ng ganun Diba? Na, alam po natin, kumbaga, in-undervalue yan. So, yun nga ganun yung tingin sa mga pero, sa mga maniningil ng buwis, no? Pero, yun nga sabi doon po sa kwento ng ating Panginoong Hesus, umuwi itong tax collector na to na righteousness sa harapan ng Diyos, na pinatawad. No po, bakit? Kasi nagpakumbaba siya Hindi niya binida sa Panginoon. Nagtatights ako, nagpapas ako twice a week. Panginoon, ito yung mga ginagawa ko, sinunod ko yung mga law mo. Diba? So, alam niyo po, isa sa natutunan ko sa pagbabasa ko ng Bible, si Lord ayaw ni Lord sa mapagmataas, paulit-ulit yan, no? Pero binebless ni Lord yung mga humble. No? Tulad nung nabasa natin dyan, no? So, paulit-ulit yan sa Old Testament, sa New Testament. Ayaw ni Lord sa mapagmataas. Actually, yun nga, totoo naman Dahil lahat lang sa atin ay kaloob, wala tayong dapat ipagmalaki, sabi ni Apostol Pablo. No? Ano ang nasa iyo na hindi kaloob? No, so nung nabasa ko yun, sabi ko lahat nga tama lahat ng nasa akin kaloob lang Di ba? Pag iniisip mo, lahat ng nasa akin kaloob lang ng Panginoon. Pamilya mo, magulang mo,
no? Anak mo, kapatid mo, lahat yung kaloob lang ng Panginoon eh. Wala kang parte dyan, no? Yung lahat yung nakapaligid sa'yo, kaloob lang ng Panginoon yan, no? Hindi mo nga pwedeng sabihin, eto, ginawa ko to, kasi magaling ako, matalino ako. Sa Lord din galing yung galing mo, yung karunungan mo, yung kalakasan mo, di ba? Kaya lahat din talaga kaloob eh, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Lord. Kaya, yun po dapat yung ma-realize natin, no, na maging humble tayo pagdating sa harapan ng Panginoon. So, sabi po doon sa istorya, no, na yung tax collector hindi nga makatingin sa langit eh. 'Di ba? Tapos kinakalabog niya yung dibdib niya, no, na alam niya kasi makasalanan siya eh. 'Di ba? Na Panginoon, ganito po yung dating eh. Panginoon, ikaw lang po yung pag-asa ko. 'Di ba? Hindi ko po kayang linisin yung sarili ko, 'di ba? Wala namang pwedeng magpatawad sa atin kundi ang Diyos lang, no? Hindi ko po kayang iligtas yung sarili ko sa pamamagitan ng gawa ko, kung ano man, dahil ako po yung makasalanan. Sabi nga po ng Bible, lahat po tayo ay kapus. Di ba po, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, pagdating po sa anumang bagay na spiritual, no, tayo po lahat ay kapus. No, so, ganun din po pagdating sa kaligtasan, tulad nitong tax collector na to, alam niya, no, na ang pag-asa niya lang para maging mapatawad siya at maligtas siya ay ang Panginoon lang. No, yun po yung dapat ma-realize ng maraming tao. No, marami po kasing tao na lalo na talagang hindi nagbabasa ng Bible, although may religion, no po, nakikinig lang ng mga Kasi alam po natin yan Ako sa ilang na-sharean ko na po, palaging ganun ang sagot nila pag tinatanong mo No, pag namatay ka ba, mapupunta kang langit? Hindi ko sigurado. Baka sakali, kasi, siguro, baka sakali, kasi, wala man ako inargabyado, tumutulong naman ako. Diba? Sa sarili. Okay, so, yun ang nakakalungkot pag hindi nila binigyan ng panahon yung pag-unawa sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. No po? Kasi alam nyo po, tayo, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng ilang taon para mabuhay dito sa earth. Ang nakakalungkot to sa iba, no? Ito yung pinaniniwalaan namin, dito na kami. No, isa lang naman yan. Yung nagtitinda nga ng ulam na matanda, once in-invite ko, no? Isa lang naman yung pinaniniwalaan natin. Totoo naman, isa lang naman ang Diyos. Pero ang tanong kasi dun is yung ano ba yung paniniwala mo? Gaano ba ka-accurate yan? Diba? Kasi, sabi ko nga, kung yung papa namin, pinanganak sa China, yung Buddhist yun. Pero dahil pinanganak, yung kapatid niya doon, no, na panganay, Buddhist yun. Pamilya nun, Buddhist. Pero, dahil pinanganak nga dito sa Pilipinas, naging Katoliko. No? So, hindi yun ang basihan Diba? Tulad nga nung kumpare ko, no, na sabi ko sa inyo, yung altar, may Diyos ng incheck, saka Diyos ng diba? So, sabi nga ni Pastor John, kahit 10 ang religion mo, kung hindi mo naman tinama yung relasyon mo sa ating Panginoong Yesus, no? Kasi ganun lang po kasimple. Ang sabi ng Panginoong Yesus, siya yung buhay Ngayon, kung hindi ka makikipag-ugnayan doon sa buhay, wala kang buhay Di ba po? Siya yung buhay Siya lang yung pag-asa natin So, kung gusto mo ng buhay, sa Panginoong Yesus ka. No? Pero kung yun nga, alam naman po natin, no? Nung pinag-aaralan ko nga po to, yun nga, mabalikan mo yung Israelita, no? Marami pa rin sa kanilang hindi naniniwala sa Panginoong Yesus Diba? No? Na hindi siya tinatanggap na Messiah. Yung iba nga, tingin pa sa kanya, false prophet. No? Ganun po talaga no? So, yun po yung sinabi ng Sinabi sa sa John 1:12, no? John 1:10 na talagang napunta siya sa bayan niya, hindi siya tinanggap. No po hanggang ngayon, no? 2,000 years ago, nung pinanganak ang Panginoong Hesus, hanggang ngayon, madami pa rin hindi naniniwala sa Kanya. No po? Pero, yun po, sobrang palad po natin. No? Dahil nahanap tayo ni Lord. No? Hindi tayo ang umahanap sa Lord,
Kasi sabi nga, hindi naman nawawala si Lord. Tayo ang naliligaw eh. So, nahanap tayo ni Lord. No, nabigyan tayo ng opportunity para maunawaan yung kalooban niya, napagpala yung buhay natin. Sobra-sobrang pagpapala po yun. No po na, yun nga, sabi ko nga, nung birthday ko, no, na nag-invite tayo dito ng mga kaibigan natin sa barangay, sobrang blessed natin eh. Bakit? Nasigurado natin yung kaligtasan natin. Hindi na tayo nanguhula na tulad ng dati na, baka sakali, siguro. No, mapunta ako ng langit kasi ganito naman. No? Malinaw naman po ang Biblia, kaya yun po, pinagpapasalamat natin ng todo sa Panginoon, no? Nakasisiguro tayo sa ating kaligtasan and hindi po natin ipinagmamalakihan. No, ang confident po natin nasa Lord. No? Na dahil siya po ay tagapagligtas, siya po ay namatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan at muling nabuhay, no? Para po sa ating katwiran, no po, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Siya po yung pinagmamalaki natin. Siya lang po yung magaling. Na po, siya lang po talaga dahil wala po tayong lahat eh. No, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya, yun nga, salamat sa Panginoon. No, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, although alam natin na nasa truth tayo, no, na pinarealize sa akin ng Panginoon na, yun nga, maraming simbahan, may mga Christian church pa na hindi naman po natin sinasabing wag tayong gumawa ng mabuti kasi yun po talaga ang tama. No, wala pong magsasabi sa atin ng ayokong sundin niya mga law na yan, hindi po ganoon, no po. Sabi nga po ni Apostol Pablo, yung law hindi masama yan eh. No, hindi po masama yan. Pero hindi po yan yung basehan ng kaligtasan natin. No? Sumunod po tayo dyan kasi po, yan po ang kalooban ng Lord. Diba? Na gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo, maging pagpapala tayo, no? Umabot tayo sa ating kapwa kung ano man po yung kaya natin gawin. Kasi sa totoo lang po, ang sabi po ng Bible, hindi po nawawalan lahat ng kabuluhan yan. Yung mga ginagawa po natin. Kaya wag nga daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So, tinuturuan po tayo ng Bible na gumawa ng mabuti. Pero hindi po yan yung magiging sukatan ng ating kaligtasan. Madalas po mabanggit ni Pastor John na hindi mo pwedeng unahin yung kalesa dun sa kabayo. No? So, naligtas ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, gumawa ka ng mabuti. Bunga po yun eh. Bunga na lang po yun. Kasi sobrang pasasalamat natin sa Lord eh. Di ba? Nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Panginoon. Nagpapatawad tayo kasi unang pinatawad tayo ng Panginoon. Nagiging pagpapala tayo, nagkakaloob tayo kasi pinagkalooban muna tayo ng Panginoon. Si Lord palagi yung nauuna. No? So, bunga na lang po sa buhay natin yan eh. No, ngayon, wala kang may pagmamalaki. Bakit? Kunyari, okay, alam mo, naligtas ka dahil sa biyaya lang ng Panginoon, wala kang part dun, wala kang ginawa dun. Siya ang nagbayad nun. Sabi nga ng isang awitin, no, He paid the debt. Siya yung nagbayad nung utang. No? I cannot pay. Hindi ko kayang bayaran eh. No? Kaya nga amazing grace yun eh. No? Dakilang biyaya po sa atin ng Panginoon yan. So, niligtas ka ng Panginoon. Ngayon, umaabot ka sa mga tao, no? Kasi gusto mo rin na maranasan nila yung pagliligtas ng Panginoon. No? Hindi yung magmamalaki ka na, kami, ligtas kami. Hindi ganon. Hindi ba po? Kasi wala kang ang part dun eh. No? So, kung paano niligtas ka ng Panginoon, gusto mo rin yung kapwa mo maligtas. Diba? Sabi ko nga kanina, Happy Hearts Day araw-araw po eh, dahil kasama natin ang Panginoon, alam po natin, ang Diyos ay pag-ibig, no? Tayo po natutong magmahal. No? Although sa totoo lang po, dito sa mundo, maraming hindi rin po kaibig-ibig. Sa abot ng ating makakaya, no po, hindi naman po iutos ng Bible yan kung di kaya eh. Diba? Yung mga mahalin ng kaaway, no? Kumbaga talagang mahirap din, pero kaya po yan, no? Yung batuhin mo ng tinapay yung bumato sa'yo. Yung mga ganon, no? Hindi ganon kadali, pero posible. No? Kasi hindi po ano yan eh.
Kailangan lang po dumating tayo doon sa stage ng buhay natin na na hindi na po ako tingin ko, hindi na yung sa sarili mo ikaw nakatingin. No, ano po ibig ko sabihin doon, no? Kasi para mahalin mo yung kaaway mo, pambira, kumbaga, may atraso sa akin to Ginawa na ko ng kalokohan ito matindi. Di ba? Para mamahal mo yun. No? Parang, ang ibig ko po sabihin, no, yung ibababa mo yung pride mo, ganun po yun Hindi mo na tinitignan yung sarili mo nun. No, kumbaga, wala na, hindi na ikaw yung hindi na ikaw yung tinitignan mo. Yung tinitignan mo na lang dun, yung kalooban ng Panginoon magawa mo sa buhay mo. Lord, ito yung sinabi mo, ito yung kalooban mo, ito yung makakabuti. Tama po ba? Kasi hindi po sasabihin sa atin ng Panginoon yun kung makakasama yun Alam po natin, no, sinasabi ko nga, minsan pag nag-share ako, bawal ba yung mga addict sa church namin, manginginom o ganito man? May mga bisyo? Hindi. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, naparito siya para sa mga makasalanan No? So, bakit sinasabi? Ganun, bawal sa inyo yung mga umiinom, ganun. Actually, kaya sinasabihan tayo ng Panginoon ng ganun, para sa atin din po yun. Di ba? Kasi huwag kayong maglalasing. Kasi syempre, pag nalasing ka na, minsan, nawawala ka na sa sarili mo, mapapaaway ka, napapahama ka, kung nagdadrive ka, baka mabangga ka. Lahat yun para sa para sa iyo, hindi naman para sa Lord yun So, hindi ka naman pinagbabawalan ng gano'n, no? Actually, yun nga, nung natatandaan nyo, nag-share si Sister Lloyd, no? Tungkol doon sa nagbabar, no? Pag binagbasihan po natin yun, kung let's say sa kaligtasan, tulad po ng topic natin tonight, hindi naman po doon nakabase yun. Diba? Kasi wala naman nga po sa gawa natin Diba? Pero yun nga, pag yun, ginawa mo yun, maaari ka mapahamak doon. No? Pero yung kaligtasan, hindi naman inaalis sa'yo ng Panginoon kasi siya yung tagapagligtas mo Diba? Kasi maaring ganito. Maaring may pinagdaanan ka matindi, kaya lang nagkamali ka ng desisyon na iinom ko to. Diba? Kasi palagi tayong gumagawa ng desisyon. So nagkamali ka ng desisyon, iinom ko to, tong problema na to. No, nagkamali ka ng desisyon na imbis na mag-pray ka or lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng guidance sa Lord, no? Pero yun nga, na sobrang sama ng loob mo, may nangyari sa yung di maganda, ininom mo, no? Ngayon, may nangyari sa yung masama, okay? Hindi naman nawala sa iyo yung kaligtasan Diba? Kasi sabi nga natin, sa tindi ng binayad ng Panginoong Hesus, yung kasalanan na yun, hindi para mawala sa iyo yun. Ang tindi ng binayad ng Panginoon No po? No, hindi naman po tayo ini-encourage na para magkasala. Hindi po, yun nga yung sinasabi ni Ini kanina, no? Sabi ni Apostol Pablo, no? Patay na po tayo sa kasalanan. Ngayon, every time na makagawa tayo ng mga kasalanan, tayo po yung aanin yan No, yun po yun. No, so, naalala ko lang po kasi, twice ko yata nabasa sa Facebook, no? Na merong isang tao na lumapit sa pastor na, ewan ko kung sino yung namatay sa niya, sa pamilya niya, no? Na ipag-pray daw. No? Siguro nabasa nyo rin yun kasi parang kumalat nun itong nakaraan, no? Sabi ng pastor, ang pagpe-pray kasi, no? Parang parang exam yan, sabi niyang ganun. Ang pagpe-pray bago mag-exam. No, hindi yung pagkatapos ng exam saka ka magpe-pray, parang ginagawa mo ang Lord na nun, na hindi ka kumbaga, hindi ka nag-review, hindi ka nag-pray, ganyan, nag-exam ka, no, parang sinasabi, Panginoon, baguhin mo yung resulta nito. Sabi nung pastor, no, parang sinabi natin, pag-pray nyo to, pastor, para maligtas to. No? Ang desisyon po, ang gagawin po ng taong desisyon is, yun nga, habang nabubuhay siya. Bago nung exam. Di ba? Hindi yung pagpatay na saka ipapanalangin. No po, alam nyo po, isang pandaraya po ng dyablo yan, sa totoo lang. Para po yung tao hindi maghanda. Yun po yan No? Hindi man po aminin ng mga ibang religion yan, no po? Pero yan po yung katotohanan.
Yan po yung katotohanan. Isang ginagamit ng kaaway yan, yung religion. No po? Kasi dyan nag-i-impart yung kaaway ng mga maling katuruan eh. Diba? Tignan nyo po sa India, tignan nyo ibang religion dun. Pero mo, pasambahin ka sa mga hayop. Pasambahin ka sa mga baka, sa mga daga. Ganong pandaraya po yun. Diba, imagine mo, ikaw tao ka, sasamba ka dyan sa, wala ngang isip yung mga yan. Asambahin mo. No? So parang pinailalim mo yung sarili mo, ikaw tao ka, ginawa ka sa wangis ng Panginoon. Papailalim mo sa daga yung sarili mo. No? At hindi ng pandaraya ng dyablo, no? Imagine mo para maiparealize niya sa tao na gano'n, no? Kaya po, yung iba naman, syempre, yun nga, yung religion nila. Kasi sabi ko nga po, no, lahat ng religion, pag yung tao na-invite kasi sa religion niya, no, nakinig yan, parang tama ang dating niyan palagi. Kaya nga lahat yan may membro eh. Di ba? Subukan mo umatin ng mga parang tama yung mga tinuturo lahat yan. Kaya nga lahat yan may membro eh. No? Kaya nga, in-encourage tayo na tayo po yung magbasa ng Bible para hindi po tayo madaya. Yun po yun eh. Sa sarili mo, nabasa mo eh. Ito pala yung kalooban ng Panginoon. Ikaw sa sarili mo, nabasa mo, hindi ka lang pwedeng dayan kahit sino pa yung kausap mo, kahit presidente pa yung magsabi sa'yo na ganito, ganito. Eh alam mo, mali dahil nabasa mo nga eh. Di ba? Kaya napakalaking bagay po na tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, yun nga po, no? Unawain po natin yung kalooban ng Panginoon. Tayo po, sobrang palad po natin, no po? Ako po, personal, sobrang pinagpapasalamat ko po yan, no? Nabuksan po tayo although, magsimulat, elementary pa nga lang po kami, okay, nakaka-attend na kami ng church, pero, eto pong mga panahon na to, pinaunawa po sa atin ng Panginoon yung tunay niyang kalooban. No? Yung patungkol po sa biyaya. Sobrang blessed po tayo. Naunawaan po natin tong bagay na to. Kasi kami po ako po sa sarili ko, no, pag nakikita ko po yung ibang tao na wag na po nating ako, minsan may nakasalubong kang babaeng Muslim na todo-todo yung no? Sabi ko, kahit napakainit, ganun. Ang nakakalungkot dyan, pati nga yung ibang Kristiyano, no? Ganun na rin, no? Na pag talagang, sabi ko nga sa inyo, tulad nung isang church na nagsimula naman sa biyaya, makikita mo, no? Parang ang dating po, ang sarap maging malaya. No? Sarap maging malaya na, hindi naman lahat pwede mong suotin. Ano po, siyempre, kung ano rin po yung maayos tignan. Diba? Hindi naman yung porkit nasa biyaya ka, lahat na pwede mong gawin. Hindi naman po ganun. Kung ano yung maayos. Diba po? Hindi naman po tayo i-judge ng Panginoon no? Hindi naman po basihan niya na kaligtasan natin. Pero yun nga po, ang sarap nung maging malaya na malaman mo yung katotohanan. Kasi yun nga po sabi ng Panginoon no? Malalaman yung katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, nalaman mo yung truth, parang nakahinga ka ng maluwag. No? Pagdating sa pagbibigay, dati kasi, alam namin, pag di ka nag-tithes, ganito. No? Pag nagbigay ka ng marami, aani ka ng marami. Winawalang kabuluhan po natin yung pag ganun yung kaisipan ng mga tao, ng mga nagtuturo o ng mga mananampalataya. Winawalang kabuluhan nila yung ginawa ng Panginoong Hesus. Yun po yun. No? Pag sinasabi nila ako, nagpa-fasting ako, no? Nagpe-pray ako 3 oras. Nagsisimula ako madaling araw pa lang. No? Ganun po yung mga dating No? Ganito kami. No? Parang winawalang kabuluhan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus noon, parang ikaw na lang palagi. Parang yung sa istorya po na to, no? Na yung Pariseyo, binibida niya lahat yung ginagawa niya. No? Binibida niya lahat yung ginagawa niya. Hindi niya alam, no, na kapos lahat yun. Kapos lahat yun. Wala nga nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon No? So kahit sabihin mong Pariseyo ka pa ng Pariseyo, si Apostol Pablo, binaliwanyalan niya lahat yan Sabi niya, lahat yan sukal, dumi. No? Lahat yung pinagmamalaki nitong na to, Pariseyo na to, sabi ni Apostol Pablo, matindi siya, ganyan din siya. Kaya lang sabi niya, lahat yan, dumi lang yan. Ganun na sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan, dumi nga lang No? So,
Kaya si Apostol Pablo, sobrang pasasalamat din sa Panginoon no? Na sabi niya, ang Panginoong Hesus ay naparito upang iligtas yung mga makasalanan, na siya yung pinaka-worst. No? Siya yung pinakamatinding makasalanan. Na, yun nga, naparito ang Panginoong Hesus, ganun din po sa atin, siya po yung daan lang ng kaligtasan natin. Yung ginawa niya lang. Yung biyaya niya lang sa buhay natin. Kaya, sobrang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Ngayon, bago po makalimutan, meron po mga question dito. Yung makaka-perfect, merong 1,000 sa akin. Hindi po. paano masasabing na perfect nyo? Okay. Wala naman tayong ano eh. So, pagdating po dito, no, bago ko lang po basahin itong mga question na to, no, bago po natin sagutin, naalala ko lang si si ate na yung patungkol dun sa baptism, no? Sabi dito, no, sa last verse, tignan nga natin yun, Yel. Luke 18:14. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. No? So itong tao na to, naging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay, bakit ko binanggit yung yung baptism? Kasi itong tao na to, okay, nung humingi siya ng tawad sa Panginoon, pinatawad siya ng Panginoon, ginawa siyang matuwid. Sabihin natin, itong tao na to, bago umuwi ng bahay niya, nasagasaan, namatay. Hindi na bautismuhan. Ligtas tong tao na to. Tama ba? So, naisip ko lang, no, na pagdating po sa pagliligtas ng Panginoon, hindi po requirement yung baptism. Okay? Hindi po requirement yan. Gusto po nating linawin yan, no? Na ang kaligtasan pong binabanggit ng Bible ay regalo lang. Okay? Biyaya lang ng Panginoon. So, yun nga, yung pagbabaptism kasi, no, parang yan Sa totoo lang, parang gawa mo na rin 'Di ba? Let's say may magpapabaptize, may baptism sa church nyo, kung saan man, magpapabaptize ka, parang isasabihin mo na mananampalataya ako ng Panginoong Hesus. Yun lang naman yun No, na pinapahayag mo sa mga tao na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kaya ka nagpapabautismo. No? Pero yun nga, yung pagliligtas po kasi regalo lang ng Panginoon kahit hindi ka mabautismuhan. Ano po? Tulad na nangyari dito sa taong to na umuwi sa kanyang tahanan na kinalulugdan ng Diyos. No, nalilinis ng Panginoon, na ginawang matuwid ng Panginoon. No po, dahil sa pagpapakumbaba niya. Okay? Yun po yun. So, puntahan po natin yung question. Niel, question. So yan, ano daw po yung parable? Yan lang, baka hindi niya na masagot Kala nyo, mape-perfect nyo Hindi po. Ang parable daw po ay isang istorya na naglalaman ng spiritual na katotohanan. Yun po yun. So pag nagkwento ang Panginoong Hesus ng parable, okay, totoong pong nangyayari yun spiritually. No, nangyayari po yun. So, question number 2. Ayan, kanino daw po kwento ng Panginoong Hesus yung parable na to? Yung binanggit niya po dito is yung dalawang uri po ng tao, no? Yung self-righteous at yung tao na tulad ng tax collector na nagpapakumbaba. Okay? Yun po yan. Question number 3. Ayan, yung mga self-righteous po na mga tao, no? Ano yung tingin nila dun sa ibang tao?
Ayan, letter B. Okay, tinitignan. Ang tingin nitong mga tao na to, ano sila eh? Superior sila. Yun po yung sinasabi dito. No, na matindi kami. Sinunod namin yun, Lo eh. No, kayo eh, makasalanan lang kayo eh. Di ba? Hindi nyo nagagawa yun, Lo. Kami, na-perfect namin yan eh. Banal kami, ganun yung dating. No po, so, yun po yung... So, number 4, two people went in modern language. Ayan, saan daw po sila nagpunta para mag-pray? Sa church. Okay? Nung panahon po na yun, sa temple eh. No? Ang sabi po dito, no po, yung tax collector halos hindi makapasok ng simbahan to. No, kasi nahihiya nga sa Panginoon eh. Alam po natin yan tayo, may mga experience tayong ganyan na may nagawa tayong kasalanan, nahihiya tayong Panginoon. 'Di ba? Parang wala akong mukhang iharap sa iyo, Lord ah. 'Di ba? Pero yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, sobrang pasasalamat sa Lord kasi even though we fail, no, the love of God never fails. Yun po ang maganda eh. No, na tulad ng preach ni Pastor Ben, no? Our God is the God of many chances, no? Hindi lang second, third, fourth, fifth, hindi. No? Hindi naman po tayo sinasabihan na magkasala, hindi po. Pero pag nagkasala ka, nung pagkakataon na yon, ano man nangyari, sinadya mo man o hindi, pwede kang lumapit sa Panginoon. Sapagkat sobrang dakila ng kanyang habag at biyaya. So number 5. Ayan, so parang yan din po yung binanggit natin kanina, no? Yung Pharisee, saka yung tax collector. Number 6. Ayan, matindi yung prayer nung Actually, parang hindi naman prayer to eh. No, yung binanggit ng Pariseo, no? Parang nagmalaki lang sa Diyos eh. No? Ayan, no? Although ang dating nung simula, ang ganda, God, I thank you. No? Parang matindi, nagpapasalamat eh. Pero hindi ako tulad ng ibang tao, no? Na, ayan, extortioner. No, hindi ako tulad ng iba na nangi-scam. Unjust, idolaters, or even, hindi ako tulad nitong maniningil ng buwis na to. No, so, actually, hindi prayer ang dating nito eh. Parang nagmamalaki. No? So, yung number 7, actually, mga lang naman itong mga tanong na to, no? Ano daw yung fasting? Ayan, so yung hindi pagkain. Ano po? 8. What does it mean to give tithes? O yan, tulad niya, sinabi niya rin, nagbibigay siya ng tithes. No? Actually, yung pagbibigay po sa Panginoon, no? Kahit po si Benihin na sobrang dyan sa tithes, no? Dati kung nagbibigay po kami kay Benihin, no? Kung ano yung pinapadala ni Benihin, no? Na mga patungkol po dyan sa pagta-tithes. Pero nung uli, na-realize niya rin, pinaunawa din sa kanya ng Panginoon, no? And purihin ng Panginoon sa buhay ni Benihin kasi nagpakumbaba siya. Sinabi niya na dati ganito ang pagkaunawa ko. Sinabi niya na nagkamali siya, inamin niya. Kasi po, nakakalungkot doon sa iba, no? Ewan ko kung na-realize nila na mali yung tinuturo nila, pero yun pa rin eh. Yun pa rin. Yung pinanggagalingan ng pagpapala ng Panginoon, yung tithes pa rin. No, yung pagbibigay mo pa rin sa Diyos, nagbibigay ako ng marami, kaya ako pinagpapala eh, no? Winawalang kabuluhan mo yung ginawa ng Panginoong Yesus pag ganon. No po, winawalang kabuluhan mo yung ginagawa ng Panginoong Yesus pag ganon. So, sa atin po, nagkakaloob tayo sa Panginoon dahil pinagpala niya po tayo. No po, naliligayahan po tayong magkaloob sa Panginoon kasi alam po natin, magagamit po yan eh sa gawain ng Panginoon. No po? So, yung tithes po is 10% ng anumang ating pong kinikita. Yan po. So, number 9.
Ayan, saan daw po nakatayo yung tax collector? No? Sabi ng binasa po natin, sa malayo. No? Afar off. Okay, sabi po dito, no? Sabi nga parang hindi halos makapasok sa ano to. Sa templo. Okay, dahil yun nga po, nagsisisi po kasi yung tao, alam niya makasalanan siya eh. No, ganun po yan eh. Alam niya wala siyang may pagmamalaki sa Panginoon, makasalanan siya, kaya nahihiya siya sa Panginoon. Number 10. Ayan, yun din nga po yun, no? Nahiya siya sa Panginoon, alam niya, makasalanan siya. So, tulad po natin, minsan parang nahiya tayong lumapit sa Lord pag may nagawa tayong kasalanan na hindi, parang purihin ng Panginoon, di pa naman po nangyari sa akin yun na Panginoon, di na ako magpe-pray kasi yan eh. Nahiya ako sa iyo eh, nagkasala ako, ganun, hindi naman po, no? So, every time nakakagawa tayo ng kasalanan, no? Yun. Nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi alam natin, mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon, eh, no? At nililinis niya naman po tayo, no? Sa ating mga kasalanan and pinare-realize sa atin ng Panginoon, no? Na kung nakakagawa man tayo ng kasalanan, yun nga, sa buhay natin, no, tayo po yung kumbaga tayo din yung, parang may nagawa ang kasalanan, ikaw din yung naperwisyo, ganun yung dating. No, pinare-realize po sa atin ng Panginoon yun, ikaw din yung naperwisyo doon sa ginawa mo, no. So, naawa pa nga ang Lord sa atin eh, yun ang totoo nun. No, pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. Kasi alam niya, ikaw yung sa sarili mo, ikaw yung nagka-problema eh. No, kaya nagpapasalamat na lang tayo sa Panginoon sa kanyang pag-ibig at biyaya. Yung ba yung kasunod? Ayan. So, yan. No, humingi po siya ng tawad sa ating sa ating Panginoon. Alam niya sa sarili niya, makasalanan siya eh. Yun po dapat ang ma-realize ng tao, no? Na, yun nga, wala siyang part sa kaligtasan, wala siyang part sa pagpapatawad ng kasalanan, magpakumbaba lang siya. Di ba po? Yun lang yung tamang approach sa Lord, magpakumbaba ka lang. Panginoon, makasalanan ako, hindi ko kayang linisin ang aking sarili, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kahabagan mo po ako, Panginoon, at iligtas mo ako. No? Yun po yun. Tanggapin niya sa sarili niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Yun po yun, ng ating Panginoong Yesus. Question number 12. Ayan. So, sa dalawa pong tao na sa kwento ng ating Panginoong Yesus, no? Dineclared na matuwid po yung pag tinignan mo, no? Pag tinignan mo tong na to, istorya na to, isang matindi. Pharisee. Sumusunod sinunod lahat yung yung law. No, tapos isang taong makasalanan, sabi nga very evil eh. No, pero siya pa yung dineclare na matuwid. No, bakit? Kasi nagpakumbaba siya sa Panginoon eh. Samantalang yung isa, pinagmalaki niya yung sarili niya, yung nagagawa niya. No po, ma-realize po natin na, yun nga, tayo po, sobrang palad po natin, although yung buhay po natin, napakarami nating sablay, no po, pinagpala tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan, no, sobrang palad po natin. Dahil naunawaan po natin yun, no, na lahat po yan ay biyaya lang ng ating Panginoon. So, question number 13, hanggang 15 lang ho to. So, patapos na po tayo. So, yun din po yan, no? Kaya po dineclared na matuwid po yung tax collector kasi po, siya po yung nagpakumbaba sa Panginoon. No? Tulad po natin, na-realize natin, Panginoon, di ko kayang iligtas yung aking sarili. No? Kailangan kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon.
No, wala sa hindi ko kahit paano po isipin natin no, tayo po na nakakaunawa na po. Kahit paano isipin mo, wala kang part, hindi mo kayang sa sarili mo, hindi mo kayang kahit matindi ka, sikat ka, bilyonaryo ka, paano mililigtas yung sarili mo? Hindi naman nababayaran ng Panginoon. Hindi ba po? So, ganun din nga po, no, na pag, let's say, may kamag-anak ka na namatay, papanalangin sa ilang simbahan. Wala namang palakasan sa Lord, No? Nung nabuhay ka ba, tinanggap mo ang Panginoon? Kinilala mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas? Kasi pagharap mo sa Kanya, Di ba, kailangan mo ng tagapagligtas, Nagkaroon ka ba ng relasyon sa Kanya? Kasi nga, sabi ng Panginoong Yesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Di ba? Kasi hindi mo siya kinilala, No, kaya, actually, ganito po yan, no? Pag inunawa po natin yung ginawa ng Panginoong Yesus, no? Sa sobrang tindi ng ginawa ng Panginoong Yesus, ang sabi ng Bible, pag hindi mo siya tinanggap, yung condemnation nasa iyo na agad. Nako-condemn ka na, bakit? Ang tindi ng ginawa ng tagapagligtas, hindi mo tinanggap. No? Kaya ikaw condemn ka na, nananatiling condemn ka. Kasi yun lang yung sana yung way para maligtas ka, para malinis ka. Kaso hindi mo tinanggap. No? Kaya no way. No? Kahit sino pa mag-pray sa'yo, sa totoo lang. Nung nabubuhay ka, hindi mo kinilala yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sobrang tindi nun Sobrang tindi po nung ginawa ng Panginoong Hesus. Tapos hindi mo tinanggap, hindi mo kinilala. Sorry. No? Yung condemnation, nasa sa'yo na. Number 14. Ayan. Di ba po? Pinatawad po. No? Yung tax collector. Then number 15. If you right now got down on your knees and cried out to God from your heart, God be merciful to me, a sinner, would God treat you the same way He treated the tax collector? Amen, di ba? Alam naman po natin wala pong napahiya sa Panginoon. Lahat po ng lumapit sa Panginoon welcome na welcome. No, gaano ka man makasalanan, gaano man karami yung sablay mo. No? Gaano man na yung buhay mo naging pasaway. No po? Once na na-realize mo at lumapit ka sa Panginoon at nagpakumbaba ka sa Kanya, patatawarin ka niya at lilinisin. Sabi nga po sa Isaiah 1:18, no? Though your sins are scarlet red. Yun ba yun? No? Gaano man kapula yung kasalanan mo, gagawin kang kasimputi ng niebe ng Panginoon. Kasimputi ng balat ng tupa. Ganun po katindi. No? Doon kinuha nila Hayden ko yung pangalan ng anak nila No, doon sa verse na yon. No, yung Scarlet Snow. Yun ba yun? Yung ba yung pangalan no? Scarlet Snow. So, yun po, sobrang sobrang mahabagin po ng ating Panginoon. No? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, naunawaan po natin yan, gaano katindi po yung habag ng ating Panginoon. No? Kaya, yun po, palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti niya po sa atin. Lahat po tayo niligtas niya dahil sa kanyang biyaya lang. Wala po tayong party lahat doon. Sige po, tayo magsitayo at manalangin. Panginoon, minsan pa po ikaw ay aming pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila, pinasasalamatan, Panginoon, ng walang hanggan. Sapagkat dakila po ang iyong habag, biyaya at pag-ibig sa amin. Panginoon, di po namin kayang sukatin ang iyong mga gawa, Panginoon. Di po namin kayang sukatin ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay pinagkaloob mo po sa amin. Kaya, yun nga po, Panginoon, kami ay magpasawalang hanggang nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ipinaunawa mo po sa amin ang iyong kalooban, Panginoon, na kami po ay nais mong linisin, iligtas, makapiling ng walang hanggan sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We are forever thankful and grateful, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ganun po din po, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Alam po namin, Panginoon, na sila din po, Panginoon, maging ang aming mga kaibigan, Lord, ay nais mong makasama, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang mga
Maraming opportunities, Panginoon, upang sila po'y makarinig ng iyong salita, makaunawa ng iyong katotohanan, Panginoon, at nasa gayon, Panginoon, sila din po ay lumapit sa iyo, Panginoon, magpakumbaba, tanggapin ka nila, Panginoon, bilang nag-iisang tagapagligtas, Panginoon, at nag-iisang Panginoon ng kanilang buhay. Maraming salamat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na patuloy ang lahat ng bunga ng iyong ginawa sa krus, aming Panginoong Yesus, ay patuloy naming ma-enjoy, Panginoon, sapagkat ito po ay iyong pinangako, Panginoon, ang buhay na ganap at kasiyasiya para sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay pawang kagandahan at kabutihan lamang, Panginoon, ang aming ine-expect sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Dakilain ka na walang hanggan. Lahat po ng ito, tangi sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless po sa lahat.